involving in just a matter of weeks, fuel prices in the Philippines have surged again, affecting millions of Filipinos overnight. But this time, the cost is not just local. A growing conflict in the Middle East involving the United States, Israel, and Iran has disrupted one of the world's most important oil routes. As tensions escalate, global oil prices have skyrocketed, reaching levels not seen in years. And for a country like the Philippines, which imports almost all of its fuel, the effects are immediate and unavoidable. This is no longer just a price increase. This is a crisis. Mga kapuso, may pagtaas muli sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. 20 sentimo ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. May pagtaas din sa presyo ng kada litro ng gasolina na 30 sentimo. Ganyan din ang imamahal ng kada litro ng kerosene na 3 linggo ng sunod-sunod ang pagtaas. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Fuel, such as gasoline and diesel, comes from crude oil, a non-renewable resource formed over millions of years. When burned, it releases energy, but also carbon dioxide, a major contributor to climate change. Today, around 20% of the world's oil passes through the Strait of Hormuz, a critical global shipping route. But due to the ongoing conflict between Iran and forces involving the United States and Israel, this route has been severely disrupted. This disruption has triggered one of the largest oil supply shocks in recent history, pushing prices higher across the globe. In the Philippines, the impact is immediate because the country imports about 98% of its oil. Even small disruptions in global supply lead to major price increase locally. In 2026, the government even declared a national energy emergency due to the fuel crisis. Fuel prices have more than doubled since the conflict began, driving inflation and increasing transportation costs nationwide. Jeepney drivers struggle to earn enough. Commuters spend more just to get to school or work. And as the fuel prices rise, so do the prices of food, goods, and basic necessities. This is the ripple effect of a global conflict felt in everyday Filipino life. Sa isang construction site sa Baliwag, Bulacan, hindi aniya sasapat para sa kanilang pamilya, kanyang sasakurin kung 4 na araw kada linggo lang siyang papasok. Hindi rin naman daw uubra sa linya ng kanyang trabaho kung mag-work from home siya. Pag 4 na araw lang po yung pasok na yan, mabibitin po yung budget ng mga Pilipino sa bansa natin. Ganyan din ang reaksyon ni Jose na isang
Kasi mawawalan kami ng kita eh. 10 oras kada araw. Oras. Hindi rin. Although, Ang call center agent naman na tulad ni Arlene, mas pabor kung ang ipatutupad daw ay work from home scheme sa halip na 4-day work week. Habang may gera pa po sa ibang bansa, so syempre po apektado yung natin, transportasyon kasi magmamahal po yung gasolina. Mas okay po. To form a crisis management committee. Communications Undersecretary Claire Castro says that while supply remains stable, the volatility of global prices has forced the president's hand. The crisis management committee will focus specifically on securing the nation's energy needs. Bago pa po may nagsuggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if finalize na po. Ito po ay tututok lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan. But for those on the front lines of the economy, Ano po yung pinakamalaking epekto po ng pagtaas ng presyo ng fuel po sa inyong negosyo? Sa pagiging tricycle driver niyo po? Malaki. Like, Lumiit yung kita namin. so, Sabihin natin mag 120 ang gasolina tapos mag 20 ang pamasahe. Makalimang ikot ka, gasolina lang. dati wala na po, akong- mga ilan po yung, yung presyo po ng gasolina? Dati nung ang presyo ng gasolina ay 65. Sa 65 pesos, nakaka 200, 300 na kami. Ngayon, ang gasolina nasa 120, swerte mo pag naka 400 ka, pag narkala ka. Eh ngayon, tignan mo, ilang oras na kami dito, hindi pa kami nakakalis. Makalis man kami, isang piraso, 25. Tapos magre-reklamo pa yung mga yaman dito sa bayan, 25, mahal-mahal. Laki epekto talaga sa amin. Magkano lang kinikita namin. So, may mga araw po kayo na nalulugi po kayo na mas mahal pa po yung gasolina na pinipili niyo po kaysa sa kita niyo po? Hindi lang araw, araw-araw. Kasi kayo, estudyante kayo, dumadaan kayo dito, siguro makikita nyo naman kami. Nang haba ng pila namin dito, ilang oras kami bago makalis. Tapos isang piraso pa. Ang pinakatubo na lang namin dito, ang pinakaswerte lang namin, ay yung maarkila kami ng malaki. Kapag nagpapagabi ako, nababawi ko. Pero pag umuwi kagad ako ng tama lang na makauwi ako ng kalahating kilong bigas, tsaka kalahating kilong ulam. Ang masasabi ko sa kanila, magkikinggan kaya nila tayo? Yun lang po eh. Kasi, yung totoo sa yung fuel subsidy na sinasabi nila, hindi sapat. Pera. Eh, tumaas yung gasolina. Yun. Yung paliwanag namin sa customer. So, nag-green na ang bintahan kasi yung ibang mga soke hindi na bihira na pumunta dito kasi ang mahal ng pamasahe. Ngayon mo rin yung pagbaba ng presyo ng gas. Kasi habang mataas ang gas, hindi magbaba yung mga bilihin kasi yung sa pamasahe agad. Limitado na yung mga nabibili kong pagkain. Yun na nga, yung gasolina at saka allowance na ipinapadala sa aking anak. Nababawasan. 60 noon, ngayon 120 times 2, doble. History nga ito eh. Para kay President Trump at sa mga tao sa Amerika, mag-usap-usap kayo sa Iran. Kasi kami dito sa Pilipinas, tahimik kami dito eh. Ganon din yung ibang bansa. I'm speaking in behalf of the world, even the Pope, for the Catholic communities and other religious communities. We want a good life. Yun lang. The fuel crisis exposes a deeper problem: dependence on imported fossil fuels. Short-term solutions include fuel subsidies, tax reductions, and government interventions to ease the burden. In fact, the Philippine government has already suspended some fuel-related taxes to help consumers cope. But long-term solutions require transformation. Investing in renewable energy, improving public transportation, and promoting electric vehicles
and reduce reliance on oil. However, these solutions come with challenges, high costs, infrastructure limitations, and policy barriers. Still, without change, the country remains vulnerable to global crises beyond its control. Bukod po sa mga opisina, tanggapan ng gobyerno, marami ng mga bahay ang gumagamit ng solar power para makatipid sa kuryente. Apartment, 22% ng enerhiya ng bansa ay mula sa renewable source. 1.6% lang ang mula sa solar, kaya may solar power plant projects na rin nakatakdang buksan. A conflict thousands of kilometers away has changed the daily lives of Filipinos. From jeepney drivers to students to small business owners. The fuel crisis reminds us how connected the world truly is. The question now is not just how we survive this crisis, but how we prepare for the next one. Because in a world dependent on fuel, every conflict, every disruption will always come at a cost. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. This is the number one.